Kumusta ka na kapatid? Biktima ka rin ba ng mga maling kwento? Yung bang pakiramdam mo nanliliit ka kasi yung iba tinitingnan ka na mula ulo hanggang paa, tas sinusukat na yung pagkatao mo, may iba pa diyan na magpaparinig pa sa'yo. Yung feeling mo sobrang ang sama mo na, pero wala kang magawa. Oo, hayaan mo na. Danas ko yan, ramdam kita. Marami na akong na-encounter na ganyan. Kasi ang maling kwento, hindi mo kailangang ipaglaban. Ang totoo, ipinagtatanggol ang sarili niya. Hindi mo kailangan sumigaw para paniwalaan ka ng mga taong mahalaga talaga. Bakit mas okay na hayaan mo na lang? Una, kasi ang taong gustong maniwala sa chismis, maniniwala pa rin kahit magpaliwanag ka. At yan ang totoo. Ipapaliwanag mo ng maayos, pero pipiliin pa rin nilang paniwalaan yung masarap pakinggan. Kaya, pagod ka lang. At sila maniniwala pa rin sa gusto nila, hindi mo sila mapipilit kung anong gusto mong sabihin sa kanila. Pangalawa, kasi ang taong kilala ka talaga, hindi maniniwala agad yan. Yung mga taong mahal ka, alam nila kung sino ka. Hindi nila kailangan ng explanation mo kasi nakita na nila kung paano ka, kung anong tunay mong pagkatao. Sila yung dapat mong alagaan. Hindi yung mga taong isang kwento lang naniniwala na tapos isasalin-salin pa sa iba. O di ba? Bongga. Pangatlo, kasi pag sumagot ka, nagbibigay ka lang ng apoy sa gasolina. Ang chismis, gusto niyan ng reaction. Pag sumagot ka, mas lalo nilang pag-uusapan ka. Pag tumahimik ka, mamamatay yan sa sarili niya. Pang-apat, kasi ang oras mo mas mahalaga pa dyan. Imbes na ubusin mo sa pagtatanggol sa sarili mo sa taong wala namang pakialam sa'yo, gamitin mo yun para ayusin yung buhay mo. Sa huli, yung buhay mo ang magpapatunay, hindi yung salita mo. Pero, paano kung sobrang sakit na? Sakit talaga? Kasi hindi mo naman talaga ginawa pero ikaw yung pinag-uusapan. Kasi hindi mo kontrol kung anong sasabihin ng iba. Pero kontrol mo kung anong gagawin mo sa mga naririnig mo. Pwede kang magalit, pwede kang umiyak, pero pagkatapos, piliin mo pa rin na manahimik at magpatuloy. Hayaan mo silang magkwento, ikaw ang magpakita ng resulta. Tandaan mo, ang reputasyon mo hindi nakadepende sa bibig ng iba. Nasa gawa mo yan. At ang Diyos, nakikita niya ang totoo. Alam niya kung anong nasa puso mo. Kaya wala kang dapat ikabahala. Kahit hindi ka paniwalaan ng mga tao, siya alam niya. Sa huli, yung mga naniniwala sa maling kwento, hindi naman talaga parte ng buhay mo. Yung mga nanatili sila ang yung tunay na kaibigan mo. Kaya kung may maling kwento ka na pinag-uusapan, huminga ka. Hayaan mo, magsalita man sila ngayon, tatahimik din yan. Pero yung peace mo, habang buhay mo yan. May pinag-uusapan ba tungkol sa iyo ngayon? Kung gusto mo, ilabas mo sa akin, hindi kita huhusgahan. Basta, huwag kang papatol sa mga ganyang tao dahil walang mangyayari sa iyo. Ipag-pray mo na lang lagi kung ano man ang gusto mo sa buhay at gagabayan ka lagi ng Panginoon. Thank you Lord palagi.